Nako, mga kababayan, ka Eric may isiniwalat na naman, no? Sabi niya dito, 2 billion pesos ang budget nila Marcos Tambaloslos sa second wave ng demolition job versus BP Sara. Hala ka. Panoorin natin mga kababayan, totoo kaya itong sinasabi ni ka Eric mga kababayan. So ito na po. Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag itong taktikang dumog o yung taktika na kaliwat ka ng atake ng demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. In particular, and sa mga Duterte political groups and Duterte allies in general. Sunod-sunod po itong mga ginagawang well-funded. Pag sinabing well-funded, we're not talking of millions, but billions of pesos. Na total demolition attack muli na nagsimula kahapon laban kay Vice President Sara Duterte. Magkasabay po na inilunsad ng mga grupong bayaran na tinatawag nating political mercenary operators and demolition job executors. Mga grupo po ito na dati nang ginagamit ni Marcos at nila Romualdez para magkaroon ng pampolitikang kaguluhan. Ito po yung mga grupo, ang isang bloke o isang faction ay ang CPP, NPA, NDF na mga urban operatives. Ito yung mga party list groups nila, mga kunwari, mga human rights and activist organizations daw. Pero actually, mga front organizations for urban operations and infiltration ng communist terrorist group na CPP, NPA, NDF. Yan po ang mga grupo ng Bayan, Bayan Muna, Anak Pawis, KMU, Gabriela Kabataan Party, among others. ACT Teachers. Yan ay mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Ang isang faction, ito po ang tinatawag na hilaw na mga komunista. Pag sinabing hilaw na komunista, hindi sila CPP, NPA, NDF, pero gusto din po nilang pabagsakin ng gobyerno, wala pa silang NPA ngayon. Wala pa silang armadong grupo. Ito ang grupo ni Hontivirus at ni Ronald Lamas, no, ang kanyang BFF ni Hontivirus. Si Boy Tartar na hindi marunong mag-toothbrush. Itong si Ronald Lamas, no. Grupo ng mga hilaw na komunista po ito. Wala silang NPA, pero nag-aasta din silang mga komunista. At ang tawag sa grupo nila, ACT Bayan. Sa CPP, NPA, NDF na grupo na Urban Operatives for the Youth Sector, Anak Bayan. Magkaiba po ang Anak Bayan, magkaiba sa ACT Bayan. Okay. Si Boy Ngiwe, gumagano na ang bunganga o ang mukha, ngunit puro pa rin katarantaduhan ang mga pinagpapropaganda na akbayan representative kasama po dito sa mga hilaw na komunista. So si Hontivirus, sila Ronald Lamas na BFF ni Virus, si Boy Tartar na hindi marunong o nakalimutang mag-toothbrush, at itong si Boy Ngiwe, Akbayan Group. At kasabay po nila dyan, na malapit nilang kaalyado at halos magkadikit na po ang pagmumuka at karakas nila, ito naman ang Yellow Pink Zombie. Ang Yellow Pink Zombie Group, kay Lula Layla de Lima, kay The Big Joke Trillanes, at ang mga kagrupo po nila na mga nasa simbahan, kunwari. Kagaya ng mga ilang obispo ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines na mga obispo, pare, at itong running priest, no, ang pagpapakilala niya sa sarili niya, pero ang tawag sa kanya ay the pestering priest. Puro pamimeste ang diskarte nito ni Robert Reyes, no, at baluktot na mga propaganda rin ang ginagamit nito. Yan, kagrupo po yan ng mga Yellow Pink Zombies. Ang bagong recruit nila, yung adik na pari, nagpakilalang adik siya, kahit na mula sa pagkaseminaryo at pagiging pari, nag-adik pa rin po siya. Kung ngayon ay adik pa siya, hindi ko po alam. Ito po yung nagsasabi
na devil-possessed si Vice President Sara Duterte at si former President Duterte. Pero ang grupong ito, so tatlo yun ano, yung mga komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF, yung mga hilaw na komunistang oportunista nila Hontiveros at Ronald Lamas at ng mga kagrupo nilang Buingiwi sa ilalim ng Akbayan, itong Yellow Pink Zombie nila Lola Layla de Lima at pati po ang grupo nila Robert Reyes at mga kabalahibo nila sa mga ipokritong namumuno at nagpapakilalang pinuno ng simbahan Katolika. Yan po ang bloke o tatlong bloke na lahat po ay well-funded ni Marcos at ni Romualdez at nila Lisa Araneta. So hindi po ito bago, no? Wag niyong kalimutan, no? Ang Bikoy author na si Trillanes. Sunny the Big Joke Trillanes. Bikoy 1 and Bikoy 2 na Pikoy pala. Ibig sabihin peke, scripted at gawa-gawang kwento para lamang mang-atake, mang-upat, mang-udyok at mang-intriga. Laban kay Pangulong Duterte at sa Duterte family at sa Duterte government, itong Bikoy story ng sinasabi ng lahat, ang author pala ay si Sunny the Big Joke Trillanes. Kasama po yan sa Yellow Pink Zombie na grupo. Ngayon, itong unang salbo nila, itong Madriaga expose, kung titingnan po ninyo ang kanyang kwento at script, ay parang nagkaroon ka ng rehash o pagbabalik tanaw sa nangyaring Bikoy 1 at Bikoy 2 story. Na ang script operator at ang mga tirador ay kombinasyon ni Ronald Lamas Boy Tartar No Toothbrush na isang political mercenary, hindi political analyst, at ni Trillanes. Kapareho po ang diskarte nila dito sa Madriaga na chismis, kwentong chismis na pinalabas nila. At several few hours sumunod ang plunder case complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa ombudsman nila Cielo Magno, na ang tawag ngayon sa kanya ay the highly pretentious paid hack. pag sinabing paid hack, bayarang tirador sa propaganda operations, walang pinagkaiba sa political mercenary kagaya ni Boy Tartar Ronald Lamas na BFF ni Hontiveros at ni the Big Joke Trillanes. Yun po ang kategorya ngayon nitong Cielo Magno na sumama sa pagpa-file ng kaso na plunder laban kay Vice President Sara Duterte sa ombudsman. At ang pattern of coincidence raw at ang pattern of system and mode of activities, makikita natin na dumog style. Yung CPP, NPA, NDF, sila naman po ang unang nagtambol na inihahanda na nila ang impeachment complaint muli laban kay Vice President Sara Duterte pagdating ng Pebrero. Pero ngayon, inihanda na nila at inilalatag. Ang unang nagsiwalat nito ng kanilang discarding bulok ay si Teddy Casino. Ito po ay aktibong opisyal at operatiba ng CPP, NPA, NDF na nag-ooperate sa urban areas at nagpapakilalang leader ng bagong alyansang makabayad. Bayan o bayad. No? So, the pattern of conspiracy o pakikipagsabwatan na pagiging well-funded, well-organized, and well-orchestrated, ito yung tinatawag na dumog. Ang dumog ay Hiligaynon terminology na ang ibig sabihin po ay pinagtutulong-tulungan. Ayun. Sabay-sabay na inaatake, dinudumog, nire-wrestling ka. Ang equivalent terminology niyan sa Mindanao, sa mga Bangsamoro communities, pintakasi, pinagtutulong-tulungan, pinagkaisahan. So there is a very clear resurgence of another dumog pintakasi style of political attack and demolition job against Vice President Sara Duterte. Sapagkat hindi na po makabangon
knockout, kulang na lang po ng final knockout, ang imahe at kredibilidad ni Marcos pagdating po sa confidence and trust of the people. Kung ang So, yun mga kababayan, mag-comment po kayo sa pahayag ni Ka Eric mga kababayan. Hindi na po natin tatapusin, no? So, matindi itong siniwalat niya, no? Sa mga plano ng mga kalaban kontra kay BP Sara Duterte. Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.